Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, tulong ng mga kawani ng kagawaran, dating mga kalihim at bagong opisyal ipinanawagan ni DPWH Secretary Dizon. Pagpunta ni Royina Garma sa Malaysia, kinumpirma ng DOJ para makipagpulong sa mga kinatawan ng ICC. 13 biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi na iligtas, 2 facilitators arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nanawagan ng bagong Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga empleyado ng ahensya na makiisa sa laban kontra katiwalian sa kanyang unang flag-raising ceremony sa Central Office ngayong September 8. Nakita naman po natin na totoo may mga masasamang tao dito. Tulungan niyo po akong tanggalin sila dito. I will not allow, with your help, with the help of all of you honest, good, and hard-working officials and workers of this agency, I will not allow it with your help to go down. We have to save the people. Binigyang diin niya na nananatiling nakararami sa DPWH ang tapat at masisipag na kawani, ngunit kailangan ng sama-samang pagkilos upang iligtas ang ahensya at ibalik ang tiwala ng taong bayan. Kinonsulta rin niya ang dating kalihim na sina Rogelio Babes Singson at Jose Ping de Jesus para sa suhestyon sa mga reforma. Kinumpirma rin ng kalihim ang pagpasok sa kagawaran ni na Office for Transportation Security Administrator Arthur Bisnar, Retired General Charles Calima Jr., NAPOLCOM Commissioner Rico Bernabe at MPTC Chief Regulatory Officer Aray Perez. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa Malaysia si retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma upang makipagpulong sa mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Remulla, pumayag si Garma na maging saksi sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng libo-libong pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra iligal na droga. Dumating si Garma sa Pilipinas mula Estados Unidos nitong September 6, ngunit agad lumipad patungong Kuala Lumpur kinabukasan. Matatanda ang isiniwalat ni Garma sa isang pagdinig sa Kamara ang umano'y reward system sa pagpatay ng drug suspects. Kasalukuyan din siyang may kasong murder at frustrated murder kaugnay ng 2020 na pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Nasagip ng mga otoridad ang 13 biktima ng human trafficking at arestado ang 2 umano'y facilitators sa operasyon sa Bonggao, Tawi-Tawi nitong Biyernes ng hapon. Ayon kay Lieutenant Colonel Jezreel de la Cruz ng PNP Maritime Group, kabilang sa mga nailigtas ang 6 na lalaki at 7 babae na inupahan gamit ang tricycle at motorbangka para mailipat sa iba't ibang lugar sa bayan. Lumabas sa investigasyon na 9 sa kanila ay pinangakuan ng trabaho bilang customer service representatives sa Thailand, habang 4 naman ay entertainer sa Kota Kinabalu, Malaysia. Wala silang sapat na travel at work documents. Inilagay ang mga biktima sa pangangalaga ng Ministry of Social Services and Development BARM para sa tamang disposisyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.